Ang araw, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang pinagkaiba ng ponolohiya at morpolohiya. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng bininggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang pinagkaiba ng ponolohiya at morpolohiya. Ang ponolohiya at morpolohiya ay dalawang sangay ng linguistika na may iba't ibang saklaw at layunin. Ponolohiya. Ang ponolohiya ay ang pag-aaral ng mga tunog sa wika at kung paano mga ito ay ginagamit sa pagbuo ng mga salita. Nakatuon ito sa mga ponema, ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kakayahang magpabago ng kahulugan ng salita. Para naman sa saklaw, kasama sa ponolohiya ang pagsusuri ng mga ponema, allofono, intonasyon, ritmo at mga tuntunin sa pagbigkas. Para naman sa halimbawa sa wikang Tagalog, ang mga tunog na pa at ba ay tinuturing na magkaibang ponema dahil ang pagpapalit sa mga ito sa mga salita tulad ng pato at bato ay nagdudulot ng pagbabago sa kahulugan. Para naman sa morpolohiya, ang morpolohiya ay yung pag-aaral ng estruktura ng mga salita at kung paano ang mga bahagi na tinatawag na morpema ay pinagsama-sama upang bumuo ng mga salitang may kahulugan. Ang morpema ay ang pinakamaliit na unit ng salita na may kahulugan o tungkulin. Para naman sa saklaw ng morpolohiya, sakop ng morpolohiya ang pagsusuri ng mga salitang ugat, panlapi at ang mga paraan ng pagbubuo at pagbabago ng salita, tulad ng pagbabalangkas ng mga pandiwa at pangalan. Para naman sa halimbawa, sa salitang magsasaka, mga morpemang mag, saka at a ay pinagsama-sama upang makabuo ng isang salita na nangangahulugang isang taong nagtatanim. Narito ang ilang pangunahing pagkakaiba. Una, pokusan ng pag-aaral. Ang ponolohiya ay tumatalakay sa mga tunog at kung paano ito ginagamit sa wika. Samantalang, ang morpolohiya ay tumutukoy sa istruktura ng mga salita at kanilang mga bahagi. Para naman sa unit ng pagsusuri, ang ponolohiya ay nakatuon sa ponema o mga tunog. Samantalang, ang morpolohiya ay nakatuon sa morpema o mga unit ng salita na may kahulugan. Ito ang sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Ponolohiya at morpolohiya, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.